Good afternoon mga ka-chicken. Nandito po ngayon tayo sa Lionheart Game Farm. Papakita ko po ngayon sa inyo kung anong difference ng Vandam line at ang Makinilla line ng Lionheart. Itong hawak ko ngayon, ito yung Vandam line na original na signature line ng White Kelso dito sa Lionheart Game Farm. Yellow leg siya, straight comb, at na-cross ko nung araw na merong Zamboanga White. Normally, ang Vandam line is red, no? Pero sa akin, tinawag ng Vandam line yung puti ko dahil ito yung body puncher line ko na may wave. Ito yung talagang signature line ko simula nung araw pa, 15 years ago, na binread ko hanggang ngayon. Maganda yung balikat, balansyado siya, maganda tumayo, tough ang tayo niya, maganda, mayabang siya tumayo. Itong mga Vandam line ko na pulet, hindi siya masyadong high station, medium to high station siya. Pero kahit na anong i-breed mo sa kanya na same line, maganda pa rin ang station na lumalabas. Kung makikita nyo, maganda naman, puso yung ano niya, yung hipo niya. Tsaka maganda medyo, yung puti ko kasi, unlike dun sa Makinilla line, itong straight comb ko medyo naninilaw yung pulok. So, ito talaga yung signature line ng Lionheart. Papakita ko naman sa inyo yung white legs ko na straight and picom line, pero ang tawag ko sa kanya is Makinilla line. I-explain ko sa inyo. Ito naman yung sinasabi kong Makinilla line. Straight comb, white feet. Kaya naging ano to, yung white feet. Ito yung may 1/4 na nakuha ko kay Joey Salansang, yung JSSG Game Farm sa Jensen. Kung makikita nyo, pareho rin itsura pero mas iba yung features niya. Puti ang paa, medyo mas malaki siya. Yung tayo niya, iba doon sa yellow leg. Pero ito yung nagpo-produce ng Makinilla line, yung talagang humihiga sa ere. Kaya naging 1/4 na lang to kay Joey. Meron ako mga white leg na pure White Kelso nung araw din. Kinross ko sa kanya. Ang fighting style niya, yung kahit nasa baba yung mamakinilahin ka, kaya Makinilla line, yung humihiga sa ere na paupo na nagbabato ng palo, maganda yung bato niya ng paa. So kaya tinawag ko siya Makinilla line. Dalawa na kasi yung fighting style ng Kelso ko eh. Kaya tinawag ko ng isang Vandam line at isang Makinilla line. So ito yung mga white leg, ito yung mga Makinilla line. Ito yung sinasabi ko, medyo medium station, pero picom siya. White feet. Ito yung mga kinocross ko sa kanya na white feet din. So yan yung mga nagpo-produce ng Makinilla line. Medyo may konting yellow lang din. Pag lumabas yung anak niya, puti-puti. Ito yung mga original pure ko rin na Makinilla line, na original na White Kelso, na white-legged. Kinross ko naman sa mga, dito sa imported ng BGC, Bicol Crown, na Dvorsky. So line breeding siya. So Kelso to Kelso yan, White Kelso to White Kelso. Kaya kung makikita nyo, ito si Elmer, breeder handler siya. Ito naman si Joel, ang aking handler. Dito sa Pampanga, alias Balot ang tawag sa kanya. Dito sa Pampanga, alias Balot ang tawag sa kanya. Dito sa Pampanga, alias Balot ang tawag sa kanya. Ito naman last White Kelso ko, imported line. Nakuha ko to kay Bicol Crown Game Farm. Ito, Randy Dvorsky na White Kelso line. Itong hawak naman ni Elmer, aking breeder at handler, bullhen siya na picom line. Parehong picom to. Kaka-acquire ko lang from Bicol Crown. Medyo susubukan ko yung imported line naman sa aking White Kelso line. So, i-infusean ko siya ng mga imported line naman ngayon. Kaya ako nag-acquire ng imported kasi actually gusto kong yung i-improve yung line niya. Gusto kong magka-infuse naman ng imported sa kanya. So nasa
trial stage pa lang tayo. This season, makikita ko na kung maganda yung mixture. Ito yung mga brood hen na mga original. Kung makikita nyo, medyo may mga edad na itsura, no? Ito yung mga gagamitin ko ulit for breeding season. Kung makikita nyo, mga halos straight kami mga puti, oh. Yan yung mga original ko. Merong mga lemon dyan, radio lemon, mga pumpkin na original, na pure. Tsaka merong mga sweaters. Ito yung mga national, isa sa mga range ng may national banded ako. Halos mga yellow legs to, kung makikita nyo, no? Straight comb and P-comb. Yan, halo na yan. Nakasay sa breeding namin to si Elmer. Siya yung nagpapakain dyan. Talagang alagayan dahil piniprepara namin yan for the national. Yung una nyo nakitang range, no? Medyo mas magaspang siya. Ito, kasi ang ginagawa namin pagka nagkasama-sama sa range, kinaklase ko na yung sizes. Kasi maiiwan siya sa pagpakain eh. Maraming maiiwang maliliit, hindi nakakakain. So, ang ginagawa ko, yung same size ang pinagsasama ko sa mga range. Kasi normally naman, hindi naman tayo sabay-sabay nagpapapisa sa incubator. So, ginagawa namin pagka nakakasama-sama, kung may difference na 2 weeks, pagka medyo nakita na namin yung sizes niya, kinaklase na namin by sizes or by age. Ito yung mga February born. Kung makikita nyo, pare-pare yung age niya. Kinaklase-klase namin by range. Yung age and sizes para hindi nahuhuli sa pagkain. Puro national banded yan. Kung makikita nyo, puro puti ang pinroduce ko. Okay, mga ka-chicken, no? Ito nga pala uli si Joel, ang aking handler. Si Elmer, handler breeder din. At magpapaalam na po kami ngayon sa inyo. Please like, subscribe, and share my YouTube channel and my Facebook page sa Lionheart Game Farm.